Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta naman kayong lahat? So yan, sana ay masaya kayo ngayong magbabagong taon. Okay? So wag natin guys salubungin ng malungkot ang bagong taon kasi naku, baka first quarter pa lang guys, puro kayo stress. Kaya kailangan puro positive lang, okay? So tignan natin. Kanina ba tong love reading? Kanina ba tong love reading? Overall energy. Meron tayong 8 of Cups. Okay, so ngayon guys, nakikita ko dito, mukhang merong intention sa itong taong to, no? Kung ka-talking stage mo to or kung nakakasalamuha mo na at medyo nagkakaroon ka ng hesitation daw sa taong to, tama yung duda mo. Tama yung instinct mo na yan. Kasi mukhang meron nga siyang ibang intention dito sa connection yung dalawa. Okay? Kasi pinapakita sa akin dito, meron siguro siyang nakitang opportunity or meron siyang nakikita parang pwede siyang may makuha sa inyo. And tinitignan niya yun na something na parang big potential para sa kanya. Okay? So, ayan po yung pinapakita dyan. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Na parang pwede guys, makatulong sa kanya or something na magbe-benefits daw kay person mo. Kasi 8 of cups, 9 of cups to eh. Sabihin, meron talaga siyang parang gustong mangyari. Or, tignan natin kung ano yun. Kasi bottom of the deck, 7 of swords. Okay, additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Oh. Parang hindi siya nakukontento eh. Ano ba to? Yung nakaraan guys, ang gaganda nung nakikita natin eh. Dito naman guys, medyo nahihirapan siya na makuha ka or ramdam niya na parang hindi ka ganon lubos na tiwala sa kanya, no? Parang frustrated ka dito sa relasyon na to. So, hayun na nga. Again, kagaya ng sabi ko kanina guys, parang medyo nakukulangan siya rito eh. Parang sa isip-isip niya, ba't parang ang hirap niyang makuha. Nandun naman guys yung love. Kasi may desire dito eh. Okay? Gusto ka naman niya. Gusto niya lang talaga yung thinking na kahit paano guys, may stability ka. Okay? Ayaw niya syempre na magkaroon ng partner din na parang may hirapan din siya. Okay? So, nakikita ka niya na someone na may stability. So, tingnan pa natin ha. Kanina po itong love reading. Meron tayong, hindi ka nag-expect sa taong to. Parang ang bilis ng pangyayari. Feeling ko na-attach ka sa kanya, na-attach rin siya sa inyo, tapos parang biglang nawala yung connection. So, yun nangyayari guys, parang antayan. And, pwedeng aware naman kayo kung ano yung meron doon sa connection nyo. Parang aware ka na meron siyang ibang pinupursue, then aware din itong person na to na parang meron ka rin namang iba. Parang ganon, or basta may something conflict dito sa connection na to, and hindi ka masyado nag-expect. Nalulungkot ka lang, namimiss mo rin, parang ganon yung nasa-sense ko dyan. Pero, sa malinaw na pinapakita sa akin dito, since naka-reverse yung 3 of Wands, parang hindi ka na umaasa. Hindi ganon kataas yung expectation mo dito sa taong to. Kumbaga parang bahala siya kung ano yung gagawin niya. Ayan, nasa hermit mode din si person, no? Kumbaga inisip-isip ka rin niya. And ikaw parang nasasaktan ka kasi na-feel mo para kang na-reject. Okay, ganun yung nasa sense ko po dito. Tignan pa natin. Additional message.
Additional message. Kanina po itong love reading. Okay, family. Etong person mo kasi guys, gusto kanyang i-pursue, pero medyo nag-aano siya, nag-aalinlangan siya. Masaya siya na parang nag-uusap kayo. Masaya siya kung ano man yung connection na meron kayo. Pero yung mas nasasagap ko kasi rito guys, parang gusto niya pa rin guys, na mabuo siguro yung pamilya niya or magkaroon pa rin siya guys ng buong pamilya. Na parang kung sakaling bumalik man yung person niya, parang tatanggapin niya yun guys. Okay? Pwedeng iniwan siya eh. So, parang nagkaroon kayo guys ng malalim na usap, ugnayan, then, ramdam mo naman na gusto ka rin naman itong taong to. Okay? So, sa mga hindi nakakagets, yung person kasi na nakikita ko dito is parang yung pamilya na lang kasi yung tinitingnan. Parang gusto pa rin ito mabuo. Okay? Pero, nakikita ko naman guys na love ka rin itong taong to. Mas nangingibabaw lang talaga sa kanya yung pamilya. Siguro hindi na para sa kanya. I think para na sa anak nila. Kaya parang gusto niya guys mabuo to. Kasi may offer dito ng Ace of Pentacles, then relocation. Okay? Pero ikaw yung nakakapagbigay ng kaligayahan sa kanya ngayon. Masaya siya sa kung paano kayo nag-uusap. Ang lalim ng usapan nyo. Parang ang dating sa kanya guys, masaya siya nakausap ka. Ganun po yung nasasagap ko dito. Okay? So, tignan natin. Additional message. Kanina tong love reading. Kanina tong love reading. Meron tayong 7 of Cups. So, yung nakikita ko dito guys, since 7 of Cups to, marami siyang pinaprioritize. Ibig sabihin, expect mo na hindi ganun ka consistent yung communication or wala siya masyadong time kasi marami siyang kinoconsider. Marami siyang pinagtutuunan ng pansin dito. Okay? Parang, yun yung parang pinagpupukusan niya ngayon yung mga responsibilities and kung nag-aalaga ng anak, pwedeng yun, isa yun sa mga kinoconsider niya rin guys, yung mga, parang napaka-family oriented itong person mo. Kaya parang ikaw, sobrang ma-attach ka dito or na-attach ka sa kanya kasi nakikita mo na parang family oriented, responsible pagdating sa family. So parang ang dating sa akin, nagkakaroon ka siguro ng parang nai-inspire ka sa kanya. Parang sana all ganon. 'Di ba? Tignan natin. Pero to kasi guys, nasa talking stage to. Ayan. Meron tayong, ayan, 'di ba? Ikaw yung masasaktan dito. So, I think sacrifice para sa'yo yung paglayo mo sa taong to. Kasi ayaw mo nang masaktan eh. Ayaw mo na parang ipinaparamdam niya guys na iniitsa pera. Okay? So, may mga bagay na gusto mong patunayan na parang hindi mo na patutunayan para din sa taong to. So, bakit hindi mo na yung gagawin? Kasi ano pa yung magiging sense? Kasi at the first place, parang gusto mo na magparaya dito eh. Nararamdaman mo rin naman kung ano yung pangangailangan ng tao. So, ikaw, isi-secure mo yung sarili mo, isi-save mo, ayaw mong malungkot. So, sa panandali ang attention or naging connection yung dalawa guys, naging malaking impact siya sa inyo. Ganun po. So, by the way, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 4 of Swords. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang broken hearted yung iba sa inyo. Masakit eh. Parang ang sakit na nangyayari. May kurot talaga siya. May kirot, may kurot, mga ganon. So, hindi mo maiiwasan, guys, na hindi masaktan dito. Hindi mo maiwasan na parang tanggapin agad-agad. Pero, sa nakikita ko kasi, guys, puro pagpaparaya yung gagawin mo. So, I think, let go mo na lang din talaga or yun na talaga yung purpose nun. Tanggapin na lang. Okay? So, meron tayong the star. So, yun. Parang nangihinayang ka din. And again, guys, ano ba yung para kasi itong person na to, guys, may potential kasi siyang nakikita sa inyo, no? And
pwedeng nararamdaman mo, no? Pwede nagkakaroon ka ng hesitation, parang ano kaya intention nitong taong to? Baka sasaktan lang ako, baka lolokohin lang ako, or baka may gagamitin lang ako. So, mga ganong senaryo, no? May mga ganong senaryo ako nakikita sa kanya, pero mas naninimbang kasi dito na parang gusto niya lang din guys ng parang nakakausap, nakakasalumuha, or nagigilibangan niya. Nakakaalis siya dun sa ano sa realidad. Okay, pansamantala guys, na babalutan ng ng kasiyahan, yung ano niya, yung emosyon niya, and ikaw yung nakakapagbigay ng kasiyahan na yon. So, itong the star na to, ano yung intention? Kukunin niya, no? Pwedeng makuha niya yung positive energy mo. Ikaw naman ngayon yung negative, no? Once na mag-end itong connection na to, guys, expect mo ikaw tong makaka-feel na parang na-reject ka. Makaka-feel na parang initsapwera ka na tong taong to. Okay, ganun po. So, ayan. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong The Hierophant. So, ito naman guys, counseling, no? May pag-uusap na possible na mangyari dito. Ayan. May nakikita ko dyan guys na parang magkakaroon ng may mamamagitan, no? May gigit na parang kaklaruhin, or ito na yung parang magiging pwedeng maging ending or pwedeng maging new cycle sa inyo. Okay? Ano na sa dalawa yan? Pwede kang piliin or pwedeng hindi. Kasi at the first place, yung person mo guys, gusto kanya ni pursue, pero siguro iniisip niya rin guys yung pwedeng masasaktan or maapektuhan. Kasi nandito yung energy ng Ten of Pentacles. Nisip niyan, pwedeng ayaw kanyang masaktan and gusto niya rin guys mabuo yung family niya. So, nandun siya sa safe place. Medyo masakit lang yung mga consequences na gusto niya mangyari. Pero, yun na nga. Mukhang ano naman to guys. Parang papabor din naman sa inyo. Okay? Kasi yung energy mo rito medyo magiging distant ka sa kanya. So, nandun yung pagtanggap mo ng maaga. Tignan pa natin. Additional message, ano yung nararamdaman. The Fool, a new beginning. Ito yung nararamdaman sa inyo ng person mo. Ito kasing si The Fool, meron itong malaking pinagdadaanan nung nag-usap kayo, pwedeng na-open niya sa inyo yung mga pinagdadaanan niya, yung family problem niya, yung problema niya sa love life. Pwedeng na-open niya sa inyo yun, guys. Sa parang ikaw, siguro naawa ka, nalulungkot ka din sa kinahinatnan ng buhay na tong taong to. And again, yung pinapakita sa akin dito, water kasi nasa likod, emosyon. Siguro naka-feel ka na parang nahabag ka. Tignan pa natin, meron tayong relocation, guys. Ayan. May paglipat, or pwedeng, ang mahirap dito, guys, yung distance. Okay? Ang layo ng distansya nyo sa isa't isa. Pwedeng malayo siya sa inyo, or malayo ka sa kanya. Okay? Nandun sa point na parang nahirapan din kayo guys pagdating sa distance. Parang LDR kasi to. And isa yun sa mga pwedeng i-consider nyo rito or maging sacrifice nyo kung sakali, no? Sino magsasacrifice? Siya or ikaw? Titignan pa natin. Kanina tong love reading. Additional message. Meron tayong strategy. Ayan. Play safe tong laro na to. Play safe. Parang nga kayo nakikipaglaro dito sa relasyon na to. As in, nasa ano siya guys. Getting to know each other and nasa ano lang kayo. Play safe lang. Ikaw ganon din siya. So, parang ma-fall siyang taya. Parang ganon. So, paunahan ma-fall. Ikaw kasi hindi mo yan ipaparamdam. Pero, mararamdaman ng person mo. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong right, ceremony, mystery, magic. Okay, so ito naman guys, itong right is something na minamanifest. So, siguro pwedeng minamanifest mo. Pwedeng yung pagmamanifest is parang makamove on na lang, makaalis na lang sa sakit na yon, para wag na ma-feel tong sakit na to. Ganon yung nasasagap ko dyan. Okay? So, tignan pa natin.
Meron tayong schedule, management, plan, organize. So, ito naman guys, nakaplano eh. So, parang pagpaplanuhan itong relasyon na to. Nakikita ko naman guys na magkakaroon kayo ng pag-uusap ng person mo. Ang problema lang guys, kailangan dumiskarte. Kasi itong connection na to, medyo komplikado to. Okay, again, ba't naman kayo nakikipaglaro sa apoy nang alam nyo kayo yung matatalo? Diba dapat alam mo ikaw yung mananalo? Dito kasi guys, ikaw yung masasaktan. Pero sa bagay, ikaw kasi yung nagsasacrifice. Kaya mas pinipili mong i-let go na lang. Okay? So by the way, meron tayong natural disaster, risk, frustration, and survive. Ayun no, nandun yung frustration mo, nandun yung pagpigil, nandun yung pagtitimpi. Pero kakayanin, no? Nakikita ko naman guys na makakaalis ka dyan. Kailangan mo lang guys na kailangan mo lang tulungan yung sarili mo. Kasi wala namang ibang tutulong sa inyo eh. Since nilagay mo yung sarili mo or nailagay mo yung sarili mo sa ganyang klase ng sitwasyon. Siguro hindi mo naman talaga ginusto. Nung una, natutuwa ka lang, usap-usap lang hanggang sa parang nakaka-feel na kayo na nafo-fall ka. And same energy lang din guys. Ganon din yung person mo. Yun nga lang guys, nag-expect pa rin siya na maayos niya yung pamilyang meron siya. Mahal ka niya, siguro naninimbang din siya. Okay? Naninimbang. Or pwede ikaw yung family. Pero hindi niya guys kayang iwasan yung third party. Pwede niya naman guys i-vice versa. Tignan pa natin. Meron tayong accident. Ayan. Magkakaroon guys ng ano dito. Parang minor injury. Pwedeng basta may conflict dito. Oo. Meron tayong good news. And good news din daw to sa inyo guys. Pwedeng merong mangyayari sa person mo na hindi mo naman din siguro ginusto. Nakarmahin siguro siya or may mangyaring problema sa kanya. Pero parang yung energy guys, medyo lang, medyo light lang na kahit paano na ikinatuwa ng konti lang naman. Okay, naging good news sa inyo yon. Okay, so by the way, last card, alliance. Ayun. Nakikita ko dito guys, sa tulong ng mga kaibigan mo, ng family mo, unti-unti ka makaka-recover, unti-unti mo matatanggap na nangyayari na talaga to, or ito na talaga yung nangyari dun sa relasyon nyo. And nandun na yung energy mo na parang medyo limit ka na rin sa mga pagkakatiwalaan mo, hindi ka na rin guys, basta-basta magpapapasok ng kung sino-sino sa buhay mo. Ayaw mo na rin ng ganun. Okay, ayaw mo nang parang lumalalim or lalalim yung relasyon mo sa iba, no? Sa pinapakita sa akin and sobrang magiging safe place. Ganon. Basta ilalagay mo lang yung sarili mo doon sa lugar kung saan hindi ka masasaktan. Okay? So pwede kang makipag-communicate, getting to know each other, pero lagi mo po protektahan yung energy mo. Ayan, may mga advice. Guys, makinig ka rin sa advice sa mga matitigas ang ulo rito. Ayan, kaya ka na aksidente. Kaya ka na dadamay sa problema ng iba kasi masyado kang concerned. Okay? Sobra kang affected sa problema siguro ng iba. Okay? So, titignan natin guys dun sa energy ng person mo. Okay? Ano yung nararamdaman yan? Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo? Okay. Ano yung nararamdaman ng person mo sa'yo ngayon? Oh. Alam nyo guys, gustong-gusto niya mag-effort sa inyo. Gustong-gusto niyang, ilabas ka. Gusto kanyang lambingin. Lahat ng ginagawa ng magjowa, gusto niyang gawin sa inyo, no? Nang magkarelasyon, gusto niya mag-effort. Kasi sobra guys, mag-effort itong taong to. Grabe to pagdating sa love, no? Sobrang ituturing niya talagang main character niya. So, yun yung nakikita kong nararamdaman sa inyo. Gustong-gusto niya mag-effort. Gustong-gusto niya ipakita sa inyo yung love. And, two of wands, may nag-aantay lang. Nag-aantay lang siya, no? So, ngayon pwedeng no-contact kayo or pwedeng limit lang yung communication nyo. Nandun siya sa point na madalas iniisip ka niya. Nag-aantay siya ng communication. Nag-aantay siya ng ano na ba yung update sa inyo ngayon. Kasi may times na parang hindi kayo pwede mag-usap. Or may times na parang busy ka or busy siya. Tignan pa natin.
Three of Pentacles, so collaboration. So, namimiss nyo na guys yung collab nyo, no? Yung banding yung dalawa, kung ano yung ginagawa yung banding, ano ba, games, harutan, or saan pa ba nagbabanding guys? Pwede sa trabaho, baka minsan nagkakasama kayo, tapos may mga banding kayo na ginagawa doon, na parang nag-enjoy kayong dalawa. Okay, kumbaga parang same vibes. Okay, so yan, gustong-gusto niya mag-effort, namimiss ka nito, and madalas naiisip ka nito ni person mo. Okay? So, tignan natin ano naman yung... Okay. Ano naman yung tingin ng person mo sa'yo ngayon? Ano yung tingin ni person sa'yo ngayon? Six of Wands. Marami nagkakagusto sa inyo. Ibig sabihin, may tsura ka. So, sinasabi dito na kahit hindi mo siya piliin or kahit hindi kayo magkatuluyan, maraming magkakagusto sa inyo, guys. And 10 of Cups. Siguro nakikita niyo na parang masaya ka naman sa family mo. Nag-enjoy ka naman. Pero parang yun yung pinapakita mo. Yun lang yung pinapakita mo, pero sa dating sa kanya, guys, ramdam niya kung ano yung may mali or ano yung pinagdadaanan mo. And ayun na nga. So siguro nandoon siya sa point na lagi niya talaga inisip yung family niya. Hindi iniisip niya rin dito na may magkakagusto naman sa kanya kahit hindi ako yung piliin or kahit hindi namin to ipagpatuloy. Siguro iniisip niya dito na parang makaka-move on ka rin naman, makaka-move on din siya kasi may in-expect siya. Okay? Paano yung tingin niya sa inyo? Nakikita niya na parang malaking sacrifice sa iyo ngayon. Kasalanan niya, parang ganun, biniblame niya rin yung sarili niya na may mga maling desisyon siya dito. Pero hindi niya daw maiwasan kasi syempre parang minahal ka rin naman niya. Okay? Nilaban niya naman to. Titignan pa natin, guys. Ano yung gagawing hakbang ng person mo dito sa relationship na to? Ano yung magiging plano ni person dito sa relationship na to? King of Wands. Alam nyo guys, nakikita ko yung pagiging passionate ng person mo, no? Nakikita ko yung malalim na interest niya sa inyo, malalim na pagmamahal, malalim din yung pang-unawan nitong taong to. Pero nag-explore kasi yung energy niya. Ibig sabihin, undecided siya guys, no? Ito guys, pwedeng wala kayong title, nasa talking stage, pero may malinaw na usapan, pwede may partner, ganon. Meron tayo ditong communication, 7 of Wands. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, parang, ano yung gagawin niyang hakbang? Gusto niya sabihin sa inyo, pero nandun yung pagpipigil. Gusto niya sabihin sa inyo ano talaga yung nararamdaman niya. Pero nararamdaman ko rin, guys, yung pagpipigil niya rito. Sobra. Parang, sige, bahala ka na nga dyan. Bahala ka dyan kung ano yung na lang yung mangyari, no? Pero sobra yung pagpipigil na tong taong to. Meron tayong 10 of Pentacles. Kasi inisip niya dito, family mo or family niya, kasi yun yung pinaka-main focus niya. Yung kanya-kanyang pamilya, pwede mga anak, mga ganon. Okay? Yun yung mga pwedeng kinoconsider niya rin dito. Okay? So, titignan pa natin guys. Additional message. Energy ng person mo. Ayun yung magiging action niya guys, oh. Parang tanggap niya ano man yung maging resulta nitong maging ending ng relasyon nyo. Oh, sweetheart, ingat lang kayo. May pregnancy ako nakikita dyan. Okay, reservation. May pagkikita rito, guys. Pwedeng ayun, yung maging conflict dito. Pwede may pagbubuntis or may mabubuntis. Oo. Self-love. O, diba? Isang mabubuntis, yung isang mas pipiliin na lang mag-self-love. Sino lang sa inyo nung dalawang taon tinitimbang niya ngayon, ikaw to or yung family niya. May ganun reservation, no? Nasa play safe talaga, guys. I-secure mo na yung sarili mo, ha? Huwag kayo basta-basta, guys, nag-entertain. Sabihin natin, guys, na maiksi lang yung panahon ng pag-uusap, pagsasama nyo, guys, pero ang laking impact nitong taong to sa buhay mo. As in, magiging malaki yung impact niya sa inyo. Message niya sa inyo. Meron tayong, you came closer than anyone. So, ang gaan mo, no? Parang, ang gaan ng loob niya sa inyo, mabilis kanya guys nakagaanan ng loob. Mabilis siyang, sabi sa akin dito parang, mabilis siya na-attach sa inyo, mabilis mo nakuha yung loob niya. Kasi agad-agad nag-open siya sa inyo. Oo.
Meron tayong I look for you everywhere. So, yon, hinahanap ka pala nito, pero siguro naging distant ka talaga. Ikaw yung nag-sacrifice, ikaw yung lumayo. Pero may paghahanap dito. Pwedeng blinak mo na to. Ayaw mo na, parang ganon. Kasi ayaw mo na masaktan eh. Ayaw mo nang magtuloy-tuloy yung sakit, no? Meron tayong we will be together again. So, kung kayo daw talaga, guys, kayo daw talaga, kasi na-expect nyo dito, magkikita at magkikita. And when nakikita ko dito, guys, reservation, so possible na may pagkikita nga na maganap. Oo. Zodiac sign sa side ni person. Meron tayong Cancer, Virgo, Scorpio, Sagittarius. Meron tayong Virgo, Scorpio, Cancer, Aries, Gemini, and Aquarius energy. Ayun yung mga malalakas na energy sa side ng person mo. Doon mo tayo guys sa energy mo. Ano yung nararamdaman mo? Ano yung nararamdaman mo sa partner mo? Ayan, wait lang guys. Ano na to? Nararamdaman mo kay partner? Nararamdaman mo sa partner mo? Ramdam mo naman guys na mahal ka nitong taong to. Nakikita ko rin guys na napaka soft spoken. Napaka ano niya eh, malambing siya magsalita. So, yung nakikita ko dito, pwedeng, kaya ka din nahuhulog sa kanya kasi ang gaan-gaan ng loob mo sa kanya. Parang ang bait-bait, ang buti-buti niyang tao. Parang ganun. Meron tayong Queen of Swords and Knight of Cups. Oh my God. Dalawang tao talaga yung nakikita ko dito. So, ikaw meron ka din ibang option. Komplikado ba kayo? Pwede parehas kayo may partner eh. O parehas kayo guys na may mga kanya-kanyang tina-target. Kasi dalawang tao din yun sa energy mo. Tapos ikaw, Queen of Swords. Pwedeng marami din kayong ina-entertain. Marami din nagkakagusto sa inyo. Ito yung energy ng mga single, guys. Ang lakas ng mga single dito. Malakas ang air sign sa side mo, ha? Aquarius, Gemini, Libra. Okay? So, by the way, tignan pa natin. Anong plano mo? Hindi ka rin makapag-decide, eh. May ibang ka rin, eh. Option. Tignan natin ano naman yung dapat mong gawin. No? Kung hindi ka aware, ano yung mga dapat mong gawin? Okay. Okay lang to guys na i-hold mo tong taong to. I-hold mo yung memories nyo. Okay lang naman yun guys. Basta alam mo yung, alam mo kung paano mo siya let go. Kasi nandun sa point na binavalue mo lang din naman lahat ng effort na ginagawa niya. And nandito kasi yung energy ng the sun. And Queen of Cups. Okay? Ibig sabihin guys, mas malawak yung pangunawa mo. Mabilis ka makaka-get over dito. Mabilis mong ma-let go yung taong yan. Mabilis ka makaka-move on dito, no? Kasi nandito yung energy ng the sun. Sa lahat ng tarot deck, the sun yung pinakamaganda. Ibig sabihin, pwedeng maganda rin yung pwedeng mangyari sa inyo. And maganda rin yung plano mo. Maganda rin yung iniisip mo para sa inyong dalawa. Okay? So, tignan natin yung zodiac sign sa side mo. Meron tayong Pisces, Taurus, Gemini, Aries, Leo, and Capricorn. Meron tayong Sagittarius, Libra, Pisces, Scorpio, Aquarius, and Cancer. Last one, Gemini, Cancer, Aquarius, Pisces, and Libra. Scorpio energy. So, in the near future, guys, titignan natin. In the near future, ano yung mga possible na maganap? Ano yung mga pwedeng mangyari? In the near future, spirit guys. Good news. Ayan, ibig sabihin, alam niyo guys, ito ha, kung maputol man yung communication nyo, soon, may nakikita ko dito, may good news na paparating. Okay, magiging good news din kasi babalik at babalik pa rin eh. Makikipag-communicate at makikipag-communicate pa rin sa inyo to. Okay, ayan o, gain. So, good news kasi nakita mo na parang nabubuo niya na yung sarili niya. Or, naging parang blessing in disguise pa rin kung nagkaroon ng, parang naputol yung connection nyo. Kasi, naging maganda yung buhay mo, naging maganda rin yung buhay niya. So, parang wala ko nakikitang sakit na dito eh. Sakit dito sa paghihiwalayang to. Kasi, mutual yung decision. Okay? And lucky. Luck. Ayan. Swerte pa kayo, guys. So, ano lang to sa dalawa, guys? Pwede nyo pa rin, guys, itong ipanalo. Pero ito, guys, pwede maputol tong connection na to. And sa pagkikita nyo, guys, ayan, parehas na kayong, totally okay na. And pwedeng malaya na kayo. Kayong dalawa nun, no? Ayan, eternal love. So, wow. Sa inyo pala yung baby.
Ayun, fright. Medyo ano lang kayo dito guys, may energy lang talaga na medyo, parang nakaka-stress isipin. Pero yung nakikita ko guys maganda, pwedeng kayo pa rin yung end game. Pwedeng matagal kayong nag-move on. Pero sa pagkikita kasi guys, sobrang okay na. As in, nag-heal na kayo. Siya din naman ganun. And may communication ako nakita na paparating dito in the near future. Okay? So, ayan guys, pwedeng ipagpatuloy pa to kasi, grow old with you. Yung nakikita ko dyan. By the way guys, ito lang po yung reading nyo. Maraming salamat po. Bye-bye!